Sentro pa rin ng buong mundo ang pagbukas at pagsara ng Strait of Hormuz. Ang nasabing pagbukas at pagsara ng Strait of Hormuz ay parang matinding kalawang na unti-unting sumisira sa IRGC at sa mga officials nito. Sa pagtatapos ng ceasefire ng Amerika at Iran ngayong araw na ito, mamayang gabi, oras ng Washington, IRGC cleric hinihimok ang Ayatollah regime na makipag-usap sa United States of America na gagawin sa Pakistan. Ito ay upang ma-preserve ang Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 22, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ang petsang ito ay araw din na kung saan ang ceasefire ng Amerika at ng Iran ay magtatapos mamayang gabi oras ng Washington. Marahil ay isa ka sa mga nagtatanong, bakit nga ba urong-sulong ang Iran? Isasara ang Strait of Hormuz? Bigla naman itong bubuksan. Narito ang mga detalye. Nitong nakaraang linggo, ibinalita na binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz at ayon sa kanila, pwede nang dumaan dito lahat ng mga oil tankers na dadaan sa strait. Isa na rin dito sa mga dahilan ay ang paghinto ng pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Pero marahil ay maitatanong mo kung bakit 24 oras lamang ang lumipas biglang isinara ang Strait of Hormuz at meron pang mga pang-aatake ang nangyari. Dalawang oil tankers ng India ang inatake ng IRGC. Ganito yan mga kaibigan. Ang unang nagbalita o naglabas ng pahayag na bubuksan ng Strait of Hormuz ay ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi. Huwag niyong kakalimutan yan mga kaibigan sapagkat napaka-importante yan sa ating pag-uusapan. Sa post ni Araghchi, maging sa kanyang public speech, maliwanag na sinasabi nitong bukas na ang Strait of Hormuz. Pero nang harangin ng IRGC ang mga oil tankers ng India, ganito naman ang sinasabi. Pakinggan natin mga kaibigan ang tinig ng IRGC Navy. Will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz. Narinig niyo ba mga kaibigan ang salitang idiot? Ulitin natin. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. Ayan, maliwanag mga kaibigan na narinig nyo ang salitang idiot at maliwanag din na sinabi ng IRGC Navy na kanila lamang bubuksan ang Strait of Hormuz kung ito ay iuutos ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei at hindi ng kung sino-sino lang. Hindi sinabi ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na bukas na ang Strait of Hormuz. Hindi rin ito sinabi ng diplomat ng Iran na bukas na ang Strait of Hormuz. Hindi rin sinabi ito ng supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na bukas na ang Strait of Hormuz. Ang nagsabi lamang nito ay si Abbas Araghchi. Lumabas ngayon ang mga pahayag ng IRGC Navy. Hindi ito bubuksan kung hindi iuutos ng kanilang supreme leader, hindi ng ibang mga idiot. Ganon din ang binabalita ng The Jerusalem Post. Ayon sa kanilang headlines,
Iran split over Strait of Hormuz as IRGC challenges Foreign Minister Araghchi. Napakaliwanag mga kaibigan sa ulat na ito na sa loob mismo ng Iran hindi nagkakaunawaan ang mga officials nito at ng IRGC. Itinuturing ito ng ibang mga analyst at mga eksperto na ito ay parang isang napakatinding kalawang na unti-unting sumisira at sa tibay ng IRGC dahil mismong mga matataas na officials nito hindi nagkakaunawaan. Kung ganun, kung hindi pala pinaniniwalaan ng IRGC si Abbas Araghchi, lumalabas na hindi pala talaga binuksan ang Strait of Hormuz. At kung ganun, napakatinding gulo nito sapagkat matagal nang sinasabi ni US President Donald Trump at ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na kung hindi nila bubuksan ang Strait of Hormuz ay mas matindi pa ang kanilang gagawing pag-atake. Mas matindi pa buhat noong February 28 nang magsimula ng joint strike ang Amerika at Israel. At ngayong araw na ito, April 28 mamayang gabi oras ng Washington, matatapos na ang ceasefire ng Amerika at ng Iran. Nagmamatigas ang Iran. Ayon sa Iran, walang deal na mangyayari. Hindi rin daw sila haharap sa nakatakdang pag-uusap ng Amerika at Iran doon sa Pakistan. Hanggang sa alisin daw ng Amerika ang kanilang blockade sa mga daungan ng Iran. Pero ayon kay President Donald Trump, ang kanilang blockade ay mananatili. Hindi raw sila kayang i-blackmail ng Iran. At eto pa ang matindi mga kaibigan. Ayon kay President Donald Trump, mas nanaisin itong ipagpatuloy ang gera kaysa sa magkaroon ng ceasefire. Ang mga mata ngayon ng mga world leaders, mga news agencies sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutok ngayon sa desisyon ng Iran at nakatutok din sa kung ano ang gagawin ni US President Donald Trump kung mapasuna ang ceasefire na ito. Marami ang mga naniniwala na kung magkakaroon ng ceasefire o magpapatuloy ang gera, ito ay nakadepende sa kung ano ang gagawin ng Iran. Pero meron pa namang oras at kung anuman ang mangyayari mga kaibigan, yan ay ating tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, humihingi sana ako sa inyo ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.